Dominant Protector. Credit to the author. 6,631-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang dami mong sinasabi ngayon. Hindi ba pwedeng manatili ka na lang sa tabi at magpakagwapo? Anong klaseng control formation? Naiinip na ang malademonyong nilalang, ngunit pinilit nitong tumingin sa direksyong itinuturo ni Terence. Nanginginig ang esensya ng diwa nito, at tuluyan itong nagising. Isang porma sayo na kumokontrol sa pagbukas ng hola. Sino ba naman ang ganyang manloloko? Nagulat ang malademonyo at agad na gustong ilabas ang taong nag-ayos ng porma sayon at bugbugin ito ng malakas. Isa siyang array master, kaya agad niyang nasabi na ang pagkontrol sa array ay dahil sa problema sa enerhiyang nagpapanatili nito. Malamang na ang problemang ito ay sanhi ng pag-activate ng teleportation array. Ang enerhiyang ginagamit ng teleportation array at ng control array ay pinagsasaluhan, kaya kung ang teleportation array ay patuloy na kumokonsumo ng enerhiya, mauubusan ng enerhiya ang control array. Ito ay nakatago noon, ngunit ngayon ay nalantad na. Isara ang porma sayo ng teleportasyon. Lalabas na ang Sumpay na leon na iyon. Inutusan ng nakakatakot na bagay si Terence na isara ang teleportation formation ng walang pag-aalinlangan. Bagamat gusto niya talagang patayin ni Terence ang leon, wala siyang kumpiyansa na gawin ito, kaya mas mahalaga na unahin ang kanyang buhay. Sanay na si Terence sa pakikinig sa mga bagay na ito, kaya bigla niyang isinara ang portal. Kumislap at pagkatapos ay nagsimulang dumilim ang liwanag mula sa teleportation array, ngunit kasabay nito, isang aksidente ang nangyari. Lumabo rin ang control formation pagkatapos ng isang kislap. Ang makakapal na metal bar ay nagsimulang umikot ng tahimik. Nabuksan ang hola. Sa unang pagkakataon, parang wala sa kontrol ang malamulto na nilalang. Kahit sa sukdulan ng kanyang kapangyarihan, hindi nito madaling madurage ang anino ng Diyos na Leon, lalo na sa kasalukuyan nitong kalagayan. Parang tumalon ang molditang nilalang na iyon sa hukay na hinukay niya ngayon, at isa itong napakalaking hukay. Ang sumpaman na control formation, kailangan lang itong sirain sa sandaling isara ni Terence ang teleportation formation. Wala talagang limitasyon sa mga bitag. Kahit na nasira ito kanina, kaya pa rin ang sampaang yun na makatakas si Terence sa pamamagitan ng teleportation formation. Kung medyo nahuli lang siya, pwede sana'y sinimulang muli ni Terence ang porma sayon, pero sarado pa rin ang porma sayon. May maikling cooldown time bago ito muling ma-activate, at sapat na iyon para humikab at magunat ang leon bago bumalik kay Terence. Tumakbo. Sabay na sumagi sa isip ni Terence at nang multo ang kaisipang iyon. Kumislap ang kidlat at sumugod sa hugis kumukuyang pasukan. Sana, hindi ito isang one-way tunnel na pinapayagan lamang ang pagpasok at hindi ang paglabas. Sa isang iglap, lumitaw ang arko ng kidlat ni Terence sa pasukan ng Kumunoy. Mabuti na lang at isa nga itong labasan. Pero hindi rin ganoon kadaling lumabas, dahil isa itong pasukan na hinihila papasok. Kung lalabas sila sa kabilang direksyon, kakailanganin nilang gumastos ng mas maraming enerhiya. Para siyang tumatakbo sa treadmill, maaaring nasa dati pa rin siyang lugar pagkatapos ng kalahating araw, pero kung hindi, maibabalik siya. Pinigilan ng pressure si Terence na gamitin man lang ang kanyang lightning escape. Alam ni Terence na nasa malaking problema siya ngayon. Patindi ng patindi ang babala ng Jade Space. Umatras siya ng walang pag-aalinlangan at ginamit ang kanyang lightning escape para makatakas sa pasukan. Kaagad pagkatapos, isang shockwave ang sumabog sa pasukan. Kung hindi tumakbo ng mabilis si Terence, malamang ay malubhang nasugatan siya, kung hindi man ay namatay. Magaling ka palang tumakas. Kung may kakayahan ka, tumakbo ka pa. Ang leon ay parang isang hari, nakatayo ng may pagmamalaki sa harap ng hola. Ang mga mata nito ay may bahid ng paghamak at pangungutya kay Terence. Bakit ka tumatakbo? Mas mahina pa ang lakas ng lalaking ito kaysa sa inaasahan ko. Nasa tugatog pa lang siya ng huling yugto ng paglikha ng mundo. Biglang napagtanto ng kakilakilabot na bagay na ang aura na ipinapakita ng anino ng leon na kumakain ng Diyos ay hindi kasing lakas ng inaakala nito, at agad itong nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kumpiyansa. Tila lubos na pinahina ng hola ang layon na kumakain ng anino.
Sa labas ng mundo, ang isang nasa tugatog ng huling yugto ng paghahati ng mundo ay maituturing na isang eksperto. Gayunpaman, para sa Lion Clan na kumakain ng anino, ito ay isa lamang bagong silang o isang matandang leon na nasa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, ang impluwensya ng leon sa kamalayan ng isang tao ay nakamamatay. Hindi nito hihikayatin si Terence na labanan ito kung wala itong pagpipilian. Mabuti. Kung gayon, patayin natin ito. Pinaandar ni Terence ang kanyang kidlat at sa isang iglap ay lumitaw sa kaliwang bahagi ng leon. Kasabay nito, inilabas ni Terence ang Black Pearl. Hindi naman masama ang teknik mo sa pagtakas gamit ang kidlat. Pero, masyado kang inosente kung iniisip mong makakalapit ka sa akin gamit ito. Ang layon na kumakain ng anino at Diyos ay tumitig ng may paghamak kay Terence bago tuluyang naglaho sa kadiliman, naglaho ng walang bakas. Agad na nawala sa target ang itim na butil sa kamay ni Terence, sayang lang kahit ay activate niya ito. Sus Mariosep! Anong nangyayari? Hindi sinasadyang ginamit ni Terence ang kanyang kidlat para makaalis sa lugar, at gaya ng inaasahan, isang di nakikitang shockwave ang sumabog muli sa kanyang dating posisyon. Ang puwersa ay mas malakas kaysa dati. Liyong kumakain ng anino ng Diyos. Naiintindihan mo ba kung bakit ganoon ang tawag dito? Walang magawa ang malademonyo. Gusto niyang gamitin ni Terence ang paraan ng pagtakas gamit ang kidlat para mahuli ito, pero hindi ito basta-basta bibitawan ng leon. Ginamit nito ang likas nitong kakayahan para sumanib sa mga anino. Ang ganitong uri ng kakayahan na nagbigay daan sa kanila na maging immune sa halos 70% ng mga pisikal na atake, bukod pa sa kakayahang sumisira ng kaluluwa na kayang lipulin ang banal na sentido, ay nagtatag ng posisyon ng leon na sumisira sa anino bilang isang makapangyarihang mahiwagang beast of darkness. Paano natin ito lalabanan? Maghanap tayo ng pagkakataon para makatakas. Medyo nalungkot si Terence, ito ang unang pagkakataon na nakakilala siya ng mas malakas kaysa sa kanya, at may ganoong kasuka na ugali. Matatagalan bago ma-activate ang teleportation array. Subukan mong lumayo hanggat maaari sa teleportation array. Pagkatapos, gamitin ang lightning escape technique para ma-activate ito. Mabilis na nag-utos ang kakilakilabot na bagay. Sa sandaling ito, ayaw nang patayin ng malamulto na nilalang na ito si Terence sa anino ng leon na kumakain ng Diyos. Mas mahalaga rito ang mapanatili ang buhay nito. Ang daloy ng chi sa paligid niya ay malinaw na bumibilis, ito ay isang senyales na hinihigop ng leon ang chi. Habang tumatagal, lalong lumalala ang kalagayan ni Terence. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay ang susunod na atake ng leon ay hindi sa kanya nakatutok, kundi sa teleportation formation na hindi kalayuan. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, agad na nawasak ang teleportation array. Hindi pa kasama rito ang ilang sandali, kahit panghabang buhay pa ito, hindi na ito maaaring ma-activate muli. Sasampalin ko ang mga binti ng lolo mo. Gustong umiyak ni Terence, pero walang luhang lumabas. Ang sumpaman na leon na ito, hindi lang abnormal ang mga galaw, kundi napakasama rin ang mga kilos nito. Ito ba ang kapangyarihan ng mahiwagang halimaw ng kadiliman? Ang bastos na to, gusto ka nitong panatilihin dito bilang pagkain. Gawin mo lang ang lahat para patayin yan, kung hindi ay papatayin ka niyan. Galit na galit ang malademonyo. Ang perpektong planong kakagawa lang niya ay sinira na ng leon na lumalamon ng anino ng Diyos bago pa man ito maisakatuparan. Kalokohan talaga ito. 6,632. Hindi sumagot si Terence. Alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat sa pagkakataong ito. Kaya pa rin niyang harapin ang leon bago ito makabawi ng lakas, ngunit kung hihintayin niya itong gumaling, patay na ito. Kumislap ang mga kidlat sa paligid, at hindi nang ahas si Terence na manatili sa isang lugar ng higit sa 1 segundo. Ang leon ay hindi kasing bilis ng teknik ng pagtakas sa kidlat, ngunit ang mga pag-atake nito ay hindi man lang mabagal. Halos hinahabol nito si Terence. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Kung tatakbo lang ako at mabubugbog, ididiin lang ako sa lupa at mabubugbog. Kailangan kong lumaban. Nagngingit-ngit si Terence habang sinusubukang alamin kung nasaan ang leon. Itinago na niya ang itim na butil. Sa sitwasyong hindi niya matukoy ang target, ang paggamit ng itim na butil ay sayang lang sa kanyang kahusayan. Sa ngayon, isa lamang napakalakas na galaw ang kaya niyang subukan.
Habang patuloy na gumagalaw si Terence, isang super alchemy firebomb ang lumitaw sa bawat palad niya. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito basta-basta itatapon. Sa halip, paiikliin niya ito hanggang sa makontrol niya ito ng husto. Hindi lang iyon, sinubukan din ni Terence na pagsamahin ang apoy mula sa nagyayelong apoy dito, ngunit medyo mahirap ito. Hindi niya kayang pagsamahin ang dalawang super alchemy bomb ng sabay, kaya pinili niya ang nasa kanang kamay niya. Minsan, hindi namamalayang pinipili ng mga lalaki ang kanilang kanang kamay, at hindi naiiba si Terence. Mahirap ang prosesong iyon, pero sigurado si Terence na nagawa niyang maipasok ang ilan sa yelo at apoy sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang super alchemy bomb ay naging hindi matatag matapos ang pagbubuhos ng nagyayelong apoy, at ang bilis ng pagbubuhos ng iba pang mga uri ng tunay na chi ay nagsimulang bumagal ng naaayon. Madaling matukoy ni Terence kung aling bomba ang mas malakas. Gayunpaman, maaari niyang gamitin ang layo na lumalamon ng anino ng Diyos bilang isang eksperimento. 2 beses na umikot sa ere ang arko ng kidlat ni Terence, naiwasan ang 2 atake ng leon bago tumigil. Doon sa banda, nakatuon ang mga mata ni Terence sa isang bakanting lugar, ang mga anino roon ay walang pinagkaiba sa ibang mga lugar. Gayunpaman, lahat ng espiritual na chi sa espasyo ay nagtitipon sa direksyong iyon. Kailangan ng leon ng chi para makabawi, at parang itinuro niya si Terence sa tamang direksyon para umatake. Inihagis ni Terence ang super alchemy bomb na naglalaman ng nagyayelong apoy. Habang tumataas ang lakas ni Terence, ang kahinaan ng mabagal na pagpapaputok ng super alchemy bomb ay lalong nagiging hindi halata. Sa pagkakataong ito, ang atake ay parang isang bulalakaw na bumagsak sa lupa, at agad na lumapag sa anino. Siyempre, ito rin ay dahil ginamit ni Terence ang kanyang thunder escape technique para makalapit dito. Ang lamig at init ay bumuo ng kakaibang balanse pagkatapos ng pagsabog, at sa ilalim ng kontrol ni Terence, isang hugis vortex na shockwave ang lumitaw, ngunit ang pinakalabas na patong ay natatakpan ng maliwanag na hamog na nagyelo, na naglilimite sa lakas sa loob ng lugar na ito. Kumislap ang katawan ni Terence, ginamit ang kanyang kidlat para maiwasan ang pagsabog bago niya tiningnan ang resulta, na ikinagulat niya. Napakalakas. Ilang beses itong mas malakas kaysa sa isang normal na super pill firebomb. Bulalas ni Terence. Sayang at hindi napatay ng bigla ang pag-atake ang leon. Nang lumitaw si Terence, sumunod ang pag-atake ng leon. Malinaw na ang super alchemy bomb ay hindi nagdulot ng anumang nakamamatay na pinsala dito, o sa halip, hindi ito tumama. Masyado ba itong mabagal? O hindi niya talaga nahanap ang tamang lugar? O baka naman nahanap mo na ang tamang lugar, pero hindi mo malusutan ang depensa ng anino ng leon. Muling umiwas si Terence habang mabilis na nag-isip ng plano. Gayunpaman, nagbago ang direksyon ng chi, at wala na ito sa lugar ng pagsabog. Tama ang paghatol ni Terence. Patuloy na kumikislap ang mga arko ng kidlat. Naiwasan ni Terence ang mga atake ng leon habang papalapit siya sa gitna ng daloy ng chi. Kasabay nito, isa na namang super alchemy bomb ang bumagsak. Kung wala ang hindi matatag na elemento ng nagyayelong apoy, kaya pa rin ni Terence na kontrolin ang super alchemy bomb na ito. Sa ilalim ng gabay ni Terence, ang puwersa ng pagsabog ay sumunod sa daloy ng espiritual na chi at lumaganap sa gitna. Nayanig ang buong espasyo ng Rocky dahil sa pagsabog. Hindi pa nawawala ang enerhiya mula sa 2 super alchemy bomb, at sa ilalim ng sinasadyang gabay ni Terence, ang 2 super alchemy bomb ay nagbanggaan at nagpatong-patong, na lumikha ng isang bagong yugto ng pagsabog. Hindi na makaupo pa ang madilim na anino ng Diyos na leon. 70% itong immune sa mga pisikal na atake, ngunit higit pa roon ang super alchemy bomb ni Terence. Ang 10% ang maaaring makasakit dito. Kasabay nito, lumikha si Terence ng isa pang super alchemy bomb at inihagis ito sa vortex, na lumikha ng ikatlong pagsabog. Ang kapangyarihan ng super alchemic bomb sa pagkakataong ito ay natural na hindi kasing lakas ng naunang dalawa, ngunit ang epektong ipinakita nito ay hindi naman maliit. Ginulo ni Terence ang espiritual na enerhiya sa buong espasyo, at hindi na makasipsip pa ng espiritual na enerhiya ang leon kahit na gustuhin pa nito. Nasugatan pa nga ito ng mga shockwave. Naiwasan ni Terence ang atake ng leon gamit ang kidlat at muling tumangala. Ang mabatong espasyong ito ay malapit ng gumuho dahil sa patuloy na labanan.
Ang grabo sa tuktok ay patuloy na nahuhulog at ang mga hindi pantay na bitek ay kumakalat na parang sapot ng gagamba. Malamang na hindi na ito magtatagal. Hindi na kasing kalmado at kasing elegante ng dati ang leon matapos makatakas sa proteksyon ng anino. Sinimulan nitong habulin si Terence. Hindi ito kasing bilis ng kidlat, ngunit malawak ang sakop ng pag-atake nito. Gaano man kabilis ang kidlat na ginawa ni Terence, hindi siya makakatakas sa espasyong ito at maaari siyang tamaan anumang oras. Ang nagawa na lamang ni Terence ay patuloy na tumakbo. Wala siyang ibang magawa. Kahit na nanghihina na ang kanyang katawan, ang layon na kumakain ng anino ay hindi niya kayang labanan. Maaari siyang mawalan ng buhay kung hindi siya mag-iingat. Kilos ng kidlat, mga pakpak na mabilis ang multo, 3 anyo ng Cloud Dragon, gayunpaman, napilitan si Terence na mapunta sa isang mahirap na posisyon. Sa totoo lang, matagal nang hindi nararamdaman ni Terence ang ganitong uri ng kawalan ng lakas. Hindi niya akalain na mararanasan niya ulit ito. Una, ang matandang halimaw mula sa sekta ng Heavenly Array, ang pumihil kay Terence na gumalaw gamit lamang ang kanyang aura. At ngayon, ang layon na kumakain ng anino ng Diyos, at isa na namang mahinang layon. Kung hihintayin niya itong gumaling, nahulaan ni Terence na kahit na mayroon itong teknik sa pagtakas ng kidlat, patay pa rin ito. Masyado pa rin siyang mahina. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Sigaw ni Terence sa kanyang puso nang magsimulang gumuho ang buong kuweba, kasabay ng pagbagsak ng malalaking piraso ng bato. Hindi lamang kinailangang umiwas ni Terence sa mga atake ng leon, kundi kinailangan din niyang mag-ingat na hindi matamaan ng mga bato. Kung hihinto siya sandali, sasamantalahin ng leon ang pagkakataong magbigay ng isang nakamamatay na suntok. 6,633. Nagsimulang bumuhos ng husto ang tubig sa labas ng bato, at alam ni Terence na dumating na ang pagkakataon niya. Kung hindi siya aalis ngayon, kailan pa siya aalis? Kasabay ng isang kidlat, mabilis na lumabas si Terence mula sa butas at tumalon sa tubig. Bagamat tataas ang konsumo ng lightning escape technique sa tubig, sapat na iyon basta't makatakas siya. Naghagis si Terence ng 2 pang super alchemy bomb pagkatapos niyang sumugod palabas ng rock space. Isa na rito ay isang bagong super alchemy bomb na may nagyayelong apoy. Para kay Terence, tiyak na hahabulin siya ng leon kapag nakita siyang tumatakbo palayo. Kahit hindi, patuloy pa rin siyang aatakihin nito, at sapat na ang 2 super alchemy bomb para mapabagal ito. Ang 2 bombang ito ay hindi kasing lakas ng unang 2, ngunit hindi naman sila gaanong mahina. Sa ilalim ng kontrol ni Terence, sumabog ang mga ito pagpasok pa lang nila sa labasan. Ang patuloy na pagsabog na may halong yelo at apoy ay agad na pamunit sa buong panlabas na patong ng kalawakan ng Rocky, na bumuo ng pansamantalang vortex ng yelo at apoy sa lugar. Walang pakialam si Terence sa resulta at ginamit niya ang kanyang lightning escape technique para makatakas. Tunay ngang naabutan ito ng layon na kumakain ng anino sa unang sandali. Dahil hindi ito nagtago sa mga anino, ang 2 super alchemy bomb ay bumagsak sa mukha nito. Bagamat hindi ito agad napatay, ang nanghihinang layon na kumakain ng anino ng Diyos ay malubhang nasugatan pa rin dahil sa biglaang pag-ataking ito. Kung tatalikod si Terence at magpapaputok muli gamit ang itim na butil, maaaring mapatay niya talaga ang leon. Umungol ng malakas ang nasugatang leon sa tubig na lumikha ng malakas na agos. Pinalala nito ang mga pinsala nito, ngunit sapat na ito para hindi malaman ni Terence ang nangyayari at lumingon para patayin ito. Sa lahat ng oras na ito, pinipigilan ng leon si Terence sa lahat ng aspeto. Hindi niya inaasahan na tatamaan siya sa huli. Kailangang sabihin na siya ay labis na nabigo. Habang nakatakas si Terence at ang leon ay malubhang nasugatan, nagpatuloy ang labanan sa kabilang panig. Ang itim na hangin na three-tailed fox ay gumagalaw na parang hangin. Hindi ito kayang hawakan ng atak anting-anting ni Cynthia, habang ang kanyang depensang anting-anting ay patuloy na inaatake ng itim na hangin na three-tailed fox. Kahit na ang Blackwing three-tailed fox ay nasa mahinang estado nito, ang bilang ng mga atake ay sapat na upang yanijin ang depensang harang. Sumulyap si Cynthia sa magkapatid na yun na nagpapagaling ng kanilang mga sugat, at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga dahil sa sobrang pagiging malambot ng puso niya ngayon lang. Dapat hinayaan na lang niya silang lumaban sa Blackwing three-tailed fox sa hola at hayaan silang 2 na magdusa.
Ngayon, hindi lamang niya kayang patayin ang Blackwing Three-Tailed Fox, kundi mamamatay din siya. Hindi niya alam kung kailan makakabangon ang dalawang lalaking ito. Kung sabay silang aatake, magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Sa sandaling ito, biglang nayanig ang kuweba. Patuloy na bumabagsak ang maliliit na graba mula sa itaas, at ito ay palaki ng palaki, na parabang malapit na itong gumuho. Anong nangyayari? Naguguluhan si Cynthia, hindi alam ang nangyayari. Pero kahit ano pa man ang sitwasyon, wala itong pakinabang sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Nakahawak siya sa depensibong harang, at ang kakayahan niyang gumalaw ay katumbas ng 0. Kung gumuho ang kuweba, malilibing lamang siya ng buhay. Hindi nagbago ang Blackwing Three-Tailed Fox dahil dito. Mabilis pa rin itong gumalaw, umiiwas sa pagitan ng mga bumabagsak na graba. Paminsan-minsan, naglulunsad ito ng ilang pag-atake na nagiging dahilan upang malaglag ang depensibong harang. Kumunat ang noo ni Cynthia at kumuha ng isang teleportation talisman. Unti-unting bumabawi ang lakas ng Three-Tailed Fox, at ang agwat sa pagitan nila ay lalo lamang lumalaki kung magpapatuloy sila sa paglalaban. Mukhang hindi na niya matatapos ang gawain sa pagkakataong ito, kaya ayaw na niyang sayangin pa ang oras. Paano nangyari ito? Sa sumunod na sandali, napuno ng takot ang mukha ni Cynthia. Hindi siya nagkukunwari sa pagkakataong ito. Hindi ma-activate ang teleportation talisman na nasa kamay niya. Tila may mga paghihigpit sa lugar na ito sa mga talisman sa teleportasyon. Akala ni Cynthia ay makakatakas siya kung hindi siya mananalo, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang kahihinatnan. Hindi, kailangan kong humanap ng paraan para makaalis. Mabilis na kumalma si Cynthia at nagsimulang magplano. Sirado na ang daan palabas, kaya ang magagawa na lang nila ay maghanap ng bagong daan palabas. Karaniwan, tiyak na may isa pang daanan dito para sa mga nakakumpleto na ng misyon para makaalis. Hindi magiging dahilan ang misyon ng akademya para mahuli ang mga estudyante sa isang sitwasyong hindi nila matatakasan. Gayunpaman, hindi pa ito lumitaw sa sandaling ito. Dahil ba ito sa hindi pa natatapos ang misyon? Mabilis na umikot ang isip ni Cynthia nang lumitaw ang ilan pang mga anting-anting pang-atake sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinabol ang Blackwing Three-Tailed Fox. Sa halip, kumalat siya at inatake ang bawat sulok ng kuweba. Halos laganap ang malakas na alon ng pag-atake sa buong kuweba. Ang mga anting-anting pang-offensive na pinili ni Cynthia ay hindi gaanong makapangyarihan, ngunit marami ang mga ito sa bilang at malawak ang sakop, kaya ang mga ito ang pinakaangkop para sa pagsubok. Balak niyang gamitin ang ganitong uri ng maliit na kapangyarihan ngunit malawak na atake para makahanap ng posibleng pag-atres. Hindi niya isinasaalang-alang kung matatamaan ba ang Blackwing Three-Tailed Fox. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-atake ay tumama sa Blackwing Three-Tailed Fox ng ilang beses ng sunod-sunod. Tutal, hindi naman kalakihan ang kuweba, at kakaunti ang espasyo para makaiwas. Normal lang na tamaan ito ng ilang beses paminsan-minsan dahil sa siksik na alon ng pag-atake. Siyempre, walang pakialam ang Blackwing Three-Tailed Fox. Hindi ito kayang takutin ng isang atake sa ganitong antas. Ayan na. Isa itong pormasayon ng teleportasyon. Kumislap ang mga mata ni Cynthia, at ang teleportation formation na nakatago malapit sa hola ay nawasak ng mga konsentradong atake. Mabuti na lang at hindi ganoon kalakas ang mga ataking ito, kung hindi ay madali sana nilang nasira ang pormasayon ng teleportasyon. Natagpuan din ng itim na Three-Tailed Fox ang teleportation formation ng sabay. Bago pa man makagawa ng kahit ano si Cynthia, sumugod ito palapit. Kahit saan pa man patungo ang hanay ng teleportasyon na ito, basta't makatakas siya, mas mabuti na iyon kaysa makulong sa hola. Kung tungkol naman sa tatlong maliliit na nilalang, wala nang pakialam sa kanila ang Blackwing Three-Tailed Fox. Tutal, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain pagkalabas nila rito, at ang espiritual na chi sa labas ay magiging mas matindi. Alam ko nang gugustuhin mong tumakas, ikaw na lobo. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Cynthia. Isang anting-anting sa kanyang kamay ang kumikinang ng maliwanag, at naglunsad siya ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake. Ito ay isang anting-anting para sa pag-atake sa yugto ng pagbuo ng lupa.
Kung ang Blackwing Three-Tailed Fox ay nasa tugatog ng kanyang kakayahan, kailangan nitong mag-ingat. Ngunit ngayon, kung ito ay matamaan, halos wala itong silbi. Sakto ang tiyempo ni Cynthia. Hindi ang Three-Tailed Fox ang kanyang target, kundi ang teleportation array, na siyang tanging daan palabas. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Napagtanto ng Blackwing Three-Tailed Fox na may mali, kaya iniba nito ang direksyon at sumugod papunta kay Cynthia Wang. Ang mga ataking iyon ay tumama lahat sa teleportation array, at sa sunod-sunod na pagsabog, mahigit kalahati ng teleportation array ang nawasak. Kasabay nito, ang buong kuweba ay dumanas ng isang nakamamatay na dagok, at ang bilis ng pagguho nito ay bumilis. Junior sister, bakit mo sinira ang teleportation formation? Nagkataong nagmulat si Mo Chen ng kanyang mga mata at nakita ang eksenang ito, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bagamat hindi niya alam kung paano sila nakalabas sa teleportation array, alam niya sa unang tingin na iyon lang ang paraan para makaalis sila. 6,634. Gusto sanang tumakas ng masamang lobo na iyon. Gusto ko sanang pigilan, pero hindi sinasadya. Sinimulan ni Cynthia ang kanyang pagtatanghal dahil sa nakagawian, ang kanyang mukha ay halos maiyak. Hindi siya masisisi ni Mo Chen para doon. Napakabait niyang babae, at matagal na niya silang pinoprotektahan. Kahit na sinira niya ang teleportation formation, hindi iyon sinasadya. Paano niya, Mo Chen, masisisi pa rin siya? Habang nag-uusap sila, ang Blackwing Three-Tailed Fox ay nakarating na sa labas ng depensibong harang at sinimulan itong atakihin ng walang pakundangan. Sa loob lamang ng kalahating oras ng insenso, kinailangan ni Cynthia na buhayin muli ang defense rune. Horen, dali, bumangon ka. Hindi ka mamamatay sa maliit na pinsalang ito. Kung hindi ka babangon, mamamatay ka talaga. Hindi na maalis sa isip ni Mo Chen ang pagdadalamati sa pagkawasak ng pormasayo ng teleportasyon. Sinipa niya ng malakas ang kanyang nakababatang kapatid. Natulala si Horen, nagmumura habang nagsisimulang lumaban. Wala siyang oras ngayon, pero siguradong aayusin niya ang problema kay Mo Chen mamaya. Sino ang sisipa sa isang tao habang nagpapagaling pa? Mabuti na lang at halos kumpleto na ang paggaling ni Horen. Kung hindi, baka nabaliw na siya, nako. Malaking problema iyon. Walang pakialam ang Blackwing Three-Tailed Fox sa pagdaragdag ng dalawang natalong sundalong ito sa labanan. Bumubuti ng bumuti ang kanyang kalagayan, at ang kanyang bilis ay bumibilis din ng bumibilis. Para itong isang multo, at halos hindi ito matamaan ng mga atake ng tatlong tao. Hindi sila magaling gumamit ng mga long-range martial skills o mga anting-anting, at ang mga mayroon sila ay hindi gaanong nagagamit dahil masyadong mahina sila. Pakiramdam ni Cynthia na kung magpapatuloy ito, silang tatlo ay kakainin ng itim na sorrow sa malaot madali. Sa pag-iisip sa madugong eksena, wala siyang makitang lugar para umiyak kahit gustuhin niya. Nakakalungkot na nasira ni Cynthia ang pormasayo ng teleportasyon. Akala niya ay makakatakas siya sa pamamagitan ng pagpatay sa Fox, ngunit hindi niya inaasahan na mamamatay siya agad. Mga nakatatandang kapatid, tumigil na kayo sa pag-aaway. Tuso ang sorrow na iyon. Bawat isa sa inyo ay may pananagutan sa isang lugar ng pag-atake. Huwag ninyong hayaang makalapit ito sa inyo. Walang nagawa si Cynthia kundi utusan ang magkapatid na ipagtanggol muna ang dalawang lugar. Sige, junior sister, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na sa amin. Oo, sagot ni Mo Chen. Hindi niya inakalang ang kasalukuyang kilos ni Cynthia ay lubos na naiiba sa dating batang babae. Hindi umimik si Horen. Nakatutok ang kanyang pansin sa pag-atake sa Blackwing Three-Tailed Fox sa labas ng defensive barrier. Mas malala pa ang kanyang natamo, kaya natural na mas tumindi ang kanyang galit sa Blackwing Three-Tailed Fox. Sa oras na ito, gusto niyang mahuli ang Blackwing Three-Tailed Fox at bugbugin ito ng husto. Itinalaga ni Cynthia ang magkapatid sa kani-kanilang lugar, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at kinalkula sa kanyang isipan kung paano linlangan ang Three-Tailed Fox papunta sa kanyang pinakamalakas na attack point. Ang nangyari, ang paghabol at pag-atake ay tiyak na hindi magandang ideya. Kailangan niyang mag-isip ng estratehiya.
Habang nag-iisip siya, biglang may malakas na kalabog na nagmula sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga bato ang nahulog mula sa langit. Hindi na kailangang mag-alala pa si Cynthia. Gumuguho na ang buong kuweba. Sumuko na rin sa pag-atake ang Blackwing Three-Tailed Fox at nagsimulang tumakas. Junior sister, umalis na tayo agad. Masyadong mapanganib dito. Nang makita ang Blackwing Three-Tailed Fox na tumatakbo palayo, nakahinga ng maluwag si Mochen at mabilis na tinawag si Cynthia. Junior sister, dali, gamitin mo ang teleportation talisman at itigil mo na ang misyon. Medyo balisa rin si Horian. Imposibleng patayin ang Blackwing Three-Tailed Fox, kaya sapat na sana kung mapapanatili nito ang buhay nito. Palihim na inikot ni Cynthia ang kanyang mga mata. Kung kaya niyang umalis kasama ang teleportation formation, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Kung tungkol sa misyon, matagal na niya itong gustong isuko. Dalawang nakatatandang kapatid, medyo kakaiba ang espasyong ito. Hindi ma-activate ang transfer talisman ko, kaya iba na lang ang magagawa natin para makalabas. Wala na sa mood si Cynthia na magpanggap. Parang bata pa rin siyang magsalita, pero malinaw at organisado ang kanyang mga salita. Sa kasamaang palad, ang magkapatid na yun ay masyadong nakatutok sa Three-Tailed Fox kaya hindi nila napansin ang reaksyon ni Cynthia. Junior sister, habulin natin ang Blackwing Three-Tailed Fox. Alam na alam ng tusong iyon ang daan palabas. Kalmado pa rin si Mochen. Alam niyang hindi niya matatalo ang Blackwing Three-Tailed Fox, ngunit ang pinakamahusay niyang pagpipilian ay ang sumunod dito. Iyon ang pinakamalamang na paraan para mahanap ang daan palabas. Ang pananatili ay parang paghihintay sa kamatayan. Kung maaabutan niya ang Blackwing Three-Tailed Fox, kahit papaano ay makakalaban niya ito ng malaki, pero maaaring hindi siya mamatay. Mabuti. Tara na. Walang pag-aalinlangang tumango si Cynthia. Binawi niya ang pantikip sa depensa ng talisman at tinakpan na lamang ang ibabaw nito. Pagkatapos, sinenyasan niya ang dalawa na sundan ang Blackwing Three-Tailed Fox. Nanguna sina Mochen at Horian at lumipad palapit. Kasabay nito, hindi nila nakalimutang kumuha ng isang talisman para sa depensibong pormasayon upang magdagdag ng patong ng depensa sa kanilang mga sarili. Hindi maihahambing ang kanilang antas ng mga anting-anting sa kay Cynthia, ngunit sa mga panahong tulad nito, mas panatag ang kanilang loob kung may mas maraming proteksyon. Ang itim na Three-Tailed Fox ay patuloy na tumalon sa gitna ng grabo at nakarating sa tuktok ng bitek. Biglang bumukas ang bitek at biglang bumuhos ang isang haligi ng tubig. Napakalakas ng pagbagsak kaya't maging ang itim na Three-Tailed Fox ay napigilan at sandaling bumagsak. Hindi natarante ang itim na hanging Three-Tailed Fox kahit wala itong lakas sa hangin. Isang itim na alimpuyo ang agad na nabuo at binalot ito. Pilit nitong binaligtad ang agos ng tubig at ginawa itong tulak para tumaas ito. Patuloy itong sumalungat sa agos at mabilis na sumugod palabas ng siwang. Anong meron sa labas? Tubig ba yan? Medyo natigilan si Horian. Wala siyang kakayahan na gaya ng Blackwing Three-Tailed Fox, at ang kakayahang sumalungat sa agos ay talagang hindi maaaring gayahin. Wala kang pakialam kung ano man iyon. Bilisan mo at umalis ka. Kung hindi, mamamatay tayo rito. Umungol si Mochen sa mahinang boses, at lumitaw ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Labis siyang nababalisa. Kung tubig lang na dumadaloy pababa, hindi sana ito magiging malaking problema. Kapag napuno na ang espasyong ito, lulutang pataas ang mga tao. Gayunpaman, hindi lamang ang tubig na dumadaloy pababa ang problema. Ang mga bato sa itaas ay bumabagsak din. Kapag gumuho ang buong istruktura, silang tatlo ay tuluyang malilibing dito. Magpapasabog ako ng butas. Lahat kayo, itoon ang inyong lakas. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito para sumugod palabas. Isa na lang ang pagkakataon. Seryoso ang ekspresyon ni Cynthia habang naglalabas siya ng isang attack talisman. Hindi na hinintay pang magsalita ang magkapatid, ginamit na ni Cynthia ang momentum para tumayo. Nang malapit na siya sa puwang, agad niyang ginamit ang attack talisman sa kanyang kamay. Ang patuloy na mga alon ng pag-atake ay tumama sa puwang, agad itong pinupunit.
Gayunpaman, hindi makapasok ang daloy ng tubig dahil sa lakas ng mga pag-atake. Sa halip, ito ay gumulong pabalik na bumubuo ng pansamantalang espasyo ng pabaligtad na daloy. Hindi nagsalita si Cynthia. Ang kanyang maliit na figure ay biglang sumulpot na parang kidlat, at kahit walang tama ng tubig, sumugod siya sa maliit na espasyo ng tubig na parang bulalakaw at naglaho sa tubig sa labas. Hindi nang ahas na maging mabagal ang magkapatid na yon, mas mabagal lang sila ng kaunti, at sumugod din sila rito. Pagkatapos, ang espasyong sinusuportahan ng alon ng pag-atake ay nabasag ng malakas, at humampas ng may mas magulong momentum. Mabuti na lang at inaasahan na ito ng tatlo. Tumakas sila ng buong lakas papunta sa malayo, halos hindi naiwasan ang agos ng tubig. Kung haharangan sila, talagang malilibing silang buhay sa espasyo sa ibaba. 6,635. Sa wakas ay nakaligtas silang tatlo sa panganib at nag-aalala pa rin na ang Blackwing Three-Tailed Fox ay maglulunsad ng palihim na pag-atake rito. Gayunpaman, natagpuan nila na may isang taong nakikipaglaban sa Blackwing Three-Tailed Fox sa tubig sa di kalayuan. Tiningnan ni Horen ang taong iyon nang hindi makapaniwala at hindi niya napigil ang mapasigaw sa mahinang boses. Yung pamatay kanyen. Mag-isa lang ba siyang nakikipaglaban sa Three-Tailed Fox? At mukhang hindi naman siya dehado. May patong ng depensa silang tatlo sa ibabaw ng kanilang mga katawan, kaya hindi nito naapektuhan ang kanilang kakayahang magsalita sa tubig. Bagamat medyo mahina ang kanilang mga boses, hindi ito naging malaking problema para sa kanila. Walang imek si Mo-chan. Hindi niya talaga alam ang sasabihin. Nang makita ang pagtatanghal ng kanya na ito, tanging tuwa lang ang natatanggap niya sa kanyang puso na hindi niya napatay silang tatlo sa isang samal. Tanging si Cynthia lamang ang nakakuyom ng kanyang mga kamao at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Si Terence talaga yan. Nagkunwari pa ang lalaking to na hindi ako kilala, kalokohan to. Nakita ni Cynthia ang kidlat sa tubig at dagdag pa ng kanyang hinala, sigurado siyang si Terence nga si Linford. Ang teknik na iyon ng paggalaw ng kidlat ay naging pangunahing teknik na ni Terence. Maaaring may iba pang nakakaalam nito, ngunit mahirap makahanap ng isang taong maaaring patuloy na gumamit nito tulad niya. Medyo nabagabag din si Terence, hindi madali para sa kanya ang makatakas, at hindi niya alam kung hahabulin siya ng leon na kumakain ng anino ng Diyos. Hindi ba't matagal nang nawala ang mahiwagang halimaw na ito? Bakit parang mga repolyo sila sa gilid ng kalsada, isa-isa, at pares-pares naman? Mabuti na lang at hindi masyadong malakas ang Three-Tailed Fox. Tila nang hihina na ito kaya hindi naman ito mahirap kalabanan. Nagpa siya si Terence na gawin ang lahat para tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Kahit wala ang anino ng God-devouring lion, ang pagkakaroon ng Blackwing Three-Tailed Fox ay isang kasiyasang sorpresa. Kung ikukumpara kay Terence, mas nalulumbay pa ang Blackwing Three-Tailed Fox. Akala niya ay pagkain ang napunta sa pintuan niya, pero hindi niya inaasahan na bato pala ito sa halip na sariwang karne. At isa itong malaking bato na kayang basagin ang kanyang mga ngipin sa isang kagat lang. Pinapanatili ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan bilang Linford at ang kanyang lakas ay nasa tugatog ng maunlad na yugto ng nascent soul. Sa paningin ng Three-Tailed Fox, si Terence ang talagang pinakamasarap na merienda. Sino ang mag-aakala na ang lakas sa pakikipaglaban ni Linford ay magiging mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang tatlo ng pinagsama-sama? Tao, hindi ligtas dito. Tumigil na tayo at maghiwalay na tayo ng landas. Hindi nakakuha ng anumang kalamangan ang Blackwing Three-Tailed Fox. Sa halip, ito ay nasa lubos na kawalan, kaya ang tanging mahihiling lamang nito ay kapayapaan. Kilala ito sa bilis nito, at ang itim na whirlwind ay balanse sa pag-atake at depensa, ngunit lubos itong nabawasan sa tubig. Sa kabilang banda, ang teknik ni Terence sa pagtakas gamit ang kidlat ay hindi bumagal kahit na kumonsumo ito ng maraming enerhiya sa tubig. Labis ang sakit na nararamdaman ng Three-Tailed Fox. Sa tingin mo ba ay kaya mong lumaban at tumigil kahit kailan mo gusto? Sino ka ba sa akala mo? Ngumisi si Terence at nag-iwan ng mapanuyang ngiti. Sa wakas ay nailabas na niya ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya mula sa leon na kumakain ng anino at Diyos. Tao, huwag kang masyadong lumayo.
Kung gagawin ko ang lahat para sa'yo, hindi ka rin magkakaroon ng madaling sitwasyon. Medyo nagalit ang Blackwing Three-Tailed Fox, ngunit mahina at mabagal pa rin ang boses nito. Sa kasamaang palad, hindi ito pinaniwalaan ni Terence. Sino ba ang walang trump card pagdating sa explosive power? Anong bully? Tao ka ba talaga? Kung gusto mong lumaban, bilasan mo. Nagmamadali ako. Kung hindi ka lalaban ng matagal, wala kang pagkakataon. Habang lumalaban si Terence, mas nagiging kalmado siya. Dahil wala ang anino ng Diyos na leon sa kanyang tabi, limitado pa rin ang kanyang pandama sa espiritu, ngunit hindi nito naapektuhan ang kanyang pakikipaglaban. Sinubukan ito ni Terence ng 2 beses at nakakuha ng pangkalahatang ideya ng sitwasyon. Nagpakawala siya ng 3 ikot ng kamalayan at pinalibutan ang Three-Tailed Fox sa gitna. Pagkatapos, ginamit ni Terence ang kidlat upang maghabi ng lambat na dekuryente, kaya naging imposibleng makatakas ang Three-Tailed Fox. Nako! Paano naging ganito kalakas ang taong ito? Lihim na nagulat ang Blackwing Three-Tailed Fox. Ang tanging nasa isip nito ay kung paano makatakas dahil hindi ito makakahanap ng kapayapaan. Gayunpaman, habang bumagsak ang 3 vortex ng kamalayan, ang primordial spirit nito ay agad na napunit. Ito ay labis nang nanghihina, at ngayon ay mas nasa panganib pa ito, na para bang maaari itong mapunit anumang oras. Natakot ng husto ang Blackwing Three-Tailed Fox, at agad itong sumabog gamit ang lahat ng lakas nito nang walang pag-aalinlangan. Ang itim na whirlwind ay nahati sa hindi mabilang na mga talim ng hangin, nakakalat ng 360 degrees nang walang anumang blind spot, sinusubukang magbukas ng daan para makatakas. Sa kasamaang palad, ang Deified Soul Vortex ay nakatarget sa Primordial Spirit, kaya ang atake ng Blackwing Three-Tailed Fox ay hindi kailanman nakaapekto sa Deified Soul Vortex. Kung tungkol naman sa electric net na nabuo ng mga lightning arc, medyo hindi ito matatag dahil sa impact ng mga wind blades. Pero wala talagang pakialam si Terence. Dahil takot sa mga espiritual na atake ang Three-Tailed Fox, simple lang ang lahat. Lumapag ang kamay, at ang Three-Tailed Fox ay nagpumiglas ng kaunti bago madaling nakuha ni Terence ang espiritu nito. Ang katawang naiwan ay nagsimulang lumutang sa tubig. Kung ang Blackwing Three-Tailed Fox ang nasa tugatog ng kanyang kapangyarihan, maaaring hindi ito madaling mapatay ng kamay ni Terence na sumisigaw ng kaluluwa, ngunit masyado na itong mahina ngayon, kaya hindi na ito makalaban pa. Kuya Linford. Matagal ka nang hinahanap ni Sister Saitaya. Lumangoy na si Cynthia palapit mula sa malayo, at kumaway siya kay Terence nang may inosenteng ngiti sa kanyang mukha. Tulad ng inaasahan, nakilala ako ng maliit na loli na ito na may itim na tiyan. Walang magawang kumaway si Terence sa kanya habang may bahagyang ngiti. Hindi naman sa hindi niya naisip na umalis, pero dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, sino ang mag-aakala kung ano ang gagawin ng itim tiyan na maliit na loli kung aalis lang siya. Alang-alang kay Brian, nagpasya siyang batiin na lang ito. Kuya Linford, napakalakas mo. Ikaw mismo ang pumatay sa Blackwing Three-Tailed Fox. Hindi direktang ibinunyag ni Cynthia ang pagkakakilanlan ni Terence, ngunit malabo niyang binago si Tio Linford sa Kuya Linford. Sandali lamang na nalito ang magkapatid na yon sa likuran niya bago sila nakaramdam ng ginhawa. Sa harap ng isang makapangyarihang nilalang, hindi talaga nararapat na tawagin siyang tiyuhin. Mas magiging malapit ang pagtawag sa kanya ng kuya. Gayunpaman, matapos makita ang lakas ni Terence, mas marami silang naisip. Si Linford ay nasa itaas ng pambungad na entablado ng bundok, at kinailangan niyang magbalat kayo bilang isang bagong panganak na cultivator ng Soul Stage. Ito kaya ang taong hinahanap ng sekta ng Heavenly Array. Nagtinginan sina Mochen at Horen na may pahiwatig na nagkakaintindihan, hindi ipinapakita ang kanilang mga iniisip. Kahit sabihin niya pa sa kanila, wala itong maitutulong sa kanila, o sa halip, wala itong maitutulong para sa walang kapantay na akademya. Ngumiti si Terence kay Cynthia at tumango bilang pagbati. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang katawan ng Three-Tailed Fox. Kuya Linford, itong itim na Three-Tailed Fox ang ating mission item. Hinahabol namin ito kanina lang at muntik na namin itong makatakas. Kuya, ang galing mo.
Napatay mo ang mabahong fox na ito sa isang putok lang. Hindi hiniling ni Cynthia kay Terence na ibigay sa kanya ang three-tailed fox, pero iyon ang ibig niyang sabihin. Sinabi pa niya na hinahabol niya ang three-tailed fox nang hindi namumula. Nawalan ng malay si Terence, ito ang kanyang samsam, kung tutuusin, at ayaw niya itong ibigay ng ganoon kadali. 6,636. Ngunit ang batang babaeng ito na may dalawang mukha ay nakatitig sa Black Queen three-tailed fox na may kumikinang na mga mata, na parang inagaw lang ni Terence ang paboritong lollipop ng isang batang babae. Kalimutan mo na, ibibigay ko na lang sayo. Mapagbigay na tao si Terence, at dahil isa itong mission item para sa babaeng may itim na tiyan, ibibigay niya ito rito bilang sklian. Kung hindi dahil kay Brian, hindi sana siya guguluhin ni Terence. Salamat, Kuya Linford. Ang galing mo talaga. Gustong-gusto ko si Kuya Linford. Sinalubong ni Cynthia ang katawan ng itim na three-tailed fox na may kasamang tuwa, ang kanyang ngiti ay kasinliwanag ng bulaklak. Regalo ito ni Terence, kaya walang natanggap na bahagi ang magkapatid. Sapat na iyon para matapos niya ang misyon, kaya ayaw na niyang mag-isip ng iba pa. Medyo nalito sina Mochen at Horan. Pakiramdam nila ay hindi nila maintindihan ang kanilang little junior sister. Kahit na pareho pa rin ang hitsura niya gaya ng dati, pakiramdam niya ay iba pa rin siya sa harap ng kanya na ito. Sige, Master Linford. Delikado rito. Kung wala kang sasabihin, umalis ka na agad. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, gusto niyang paalisin ang mga babae. Ang Black Queen three-tailed fox ay hindi isang makapangyarihang demonyong beast of darkness. Kung ito ay ang Shadow God Devouring Lion, ang ilan sa mga ito ay hindi sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin nito. Kuya Linford, bakit hindi ka nalang sumama kay Sister Saitaya? Magiging ligtas lang ako kung may proteksyon ang kuya mo. Nagkunwari si Cynthia na hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Terence at gusto niya itong sumama sa kanila. Hindi, may mga kailangan pa akong gawin. Agad na tumanggi si Terence. Kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay ngayon, hindi lamang para sa sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit, kundi pati na rin para sa sumpaman na layon na kumakain ng anino ng Diyos. Magiging pabigat sa kanya sina Cynthia at ang dalawa pa, at hindi nito makakatulong sa kanya na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kuya Linford, isama mo si Sister Saitaya. Paano mo ako natitiis na manatili sa ganito kadelikadong lugar? Sinubukan ni Cynthia na magpakyut para mapalapit kay Terence, pero hindi ito pinaniwalaan ni Terence. Mayroon kang anting-anting para sa teleportasyon, di ba? Ang mga anting-anting para sa teleportasyon ng iyong pamilyang Wang ay mas magaganda kaysa sa mga nasa labas. Ituring mo itong isang Reg Along babalik mula sa three-tailed fox. Hindi sumagot si Terence sa kanyang pag-aalboroto, bagkus ay iniabot niya ang kanyang kamay at hiningi ang anting-anting. Kung wala siyang mga talisman sa teleportasyon kanina, malamang napatay na siya ng matandang halimaw ng sekta ng Heavenly Formation. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon, kinailangan niyang gumamit ng ilan bilang trump card. Ang mga talisman sa teleportasyon na taglay ni Terence ay pawang mga mababang uri ng kalakal na kumakalat sa labas, karamihan ay gawa ng mga gumagawa ng mababang antas ng talisman. Ang mga ito ay nasa ibang antas kumpara sa sinaunang pamilyang Wang. Hindi maiwasan ni Cynthia na makaramdam ng sama ng loob. Paano nangyaring may ganoong tao? Ang galing niya talagang humingi ng kapalit na regalo para sa isang bagay na ibinigay niya sa iba. Regalo ba iyon? Deal na deal yun. Pero hindi masyadong ikinabahala ni Cynthia. Bilang prinsesa ng pamilyang Wang, marami siyang suot na anting-anting para sa pormasayon. Kumuha siya ng 10 anting-anting at iniabot kay Terence. Ginamit mo ba ang teleportation talisman ng aming Wang clan? Pakiramdam ni Cynthia ay may mali matapos itago ni Terence ang mga anting-anting. Ang mga dekalidad na talisman sa teleportasyon ng pamilyang Wang ay karaniwang ginagamit ng sarili nilang mga disipulo, at ang mga ibinebenta ay pawang mga ordinaryong kalakal, bahagyang mas maganda lamang kaysa sa mga gawa ng mga mababang uri ng tagagawa ng talisman sa labas. Ang tanong ay, saan nakuha ni Terence ang pormasayon ng teleportasyon ng pamilyang Wang?
Ang mga ordinaryong gamit na iyon ay hindi makakakuha ng mahusay na pagsusuri. Ha! Hindi ko pa nagamit yan. Nanghuhula lang ako. Bahagyang ngumiti si Terence at iniba ang usapan. Sige, aalis muna ako. Umalis na kayo sa lalong madaling panahon. Napakadelikado ng lugar na ito. Pero hindi natin magagamit ang talisman sa teleportasyon. Kuya Linford, dapat mo man lang tulungan si Sister Saitaya na makahanap ng lugar kung saan niya magagamit ang talisman sa teleportasyon, hindi ba? Naghihinala si Cynthia, pero hindi niya ito ipinakita sa mukha at nagpatuloy sa pag-arte na nagpapakyut. Kumurap si Terence, ayaw niyang iwan na lang ng ganoon ang lalaki matapos niyang kunin ang kanyang anting-anting. Nag-aalangan pa rin si Terence nang biglang magsalita si Cynthia, nasaan ba si Brian? Tumigil si Terence at sumimangot, nagdadalawang isip kung dapat ba niyang sabihin sa kanya ang totoo. Pero ayaw magsinungaling ni Terence tungkol sa isang bagay na tulad nito. Sabi niya, baka maramdaman mo na mas inaalagaan kita dahil sa kapatid mo. Kaibigan ko siya, pero nakulong siya sa kung anong espesyal na dahilan. Kasalukuyan akong nagsasaliksik ng paraan para mailigtas siya. Nakulong sa kung anong espesyal na dahilan. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Patay ang kapatid ko dahil sa iyo. Umukit ang mga labi ni Cynthia sa isang malamig na ngiti, at ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay. Naglabas si Cynthia ng isang attack formation talisman mula sa magkabilang kamay at ibinato ito kay Terence na ilang talampakan lang ang layo. Kapatid niya si Brian at minahal niya ito simula pa noong bata pa ito. Kaya niyang magdalawang isip sa kahit sino maliban sa kanyang kapatid. Sigurado siyang pinatay ang kapatid niya dahil may ebidensya siya, pero sinabi ni Terence na hindi pa patay si Brian, malinaw na nagsisinungaling ito. Kung si Terence man o hindi ang pumatay kay Brian, wala na siyang pakialam. Mas gugustuhin pa niyang patayin ang maling tao kaysa palayain ito. Naisip ni Cynthia na kahit hindi pinatay ni Terence ang kapatid niya, siguradong may alam si Terence. Baliw ka! Nabigla si Terence. Instinktibo niyang ginamit ang kanyang kidlat at naiwasan ang atake ng halos isang hibla ng buhok. Ang kanyang likod ay nababalot ng malamig na pawis. Mga nakatatandang kapatid na yon, tulungan ninyo akong patayin ang walang hiyang ito. Napasigaw si Cynthia habang umaatake siya, dala ang mga anting-anting sa kanyang kamay. Hindi alam ni Mochen at Horen kung bakit nag-aaway sina Cynthia at Terence. Medyo natatakot sila kay Terence, pero kailangan na nilang umakyat ngayong ipinatawag na sila ni Cynthia. Cynthia, anong ginagawa mo? Tumigil ka. Hindi alam ni Terence kung ano ang problema ng babaeng ito na may dalawang mukha. Akala niya noong una ay dalawa lang ang mukha ng maliit na loli na ito, pero hindi niya inaasahan na matutuklasan niya maitim din pala ang mga kamay nito. Gumagamit pala siya ng mga talisman na pang-offensive level sa Earth Formation. Kung hindi nakaiwas agad si Terence, malamang ay nadurage na siya ng tuluyan. Pinatay mo ang kapatid ko. Hindi na ako makakasundo mo. Paus ang boses ni Cynthia at parang umiiyak, at mas lalong tumindi ang kanyang mga pag-atake. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, sino ba naman ang nakarinig niyan. May malaking butas kaya sa utak ang isang taong may itim na tiyan. Hindi ako pumatay. Magpapaliwanag na sana si Terence nang dumating ang isang marahas na pag-atake. Sumali rin ang magkapatid na yon, at walang nagawa si Terence kundi gamitin ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat para makatakas. Kung kalaban lang iyon, malamang napatay na siya ni Terence. Malakas ang mga atake ni Cynthia, pero puno ng kapintasan ang mga ito. Sa bilis ni Terence, napakadali lang niyang mapatay. 6,637. Ang problema ay hindi talaga kayang hawakan ni Terence si Cynthia. Kahit ano paman, nakababatang kapatid pa rin siya ni Brian. Bukod pa rito, isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Pagbalik ni Brian, maipapaliwanag na niya ito. Hindi siya makalaban, at hindi rin siya makapagsalita. Dahil sa inis, nagpa siya si Terence na huwag na lang pansinin si Cynthia at umalis. Nakakainis. Bakit niya iisipin na siya ang pumatay kay Brian? Nakakatawa talaga. Maging Terence ay natawa rin pagkaalis.
Naisip niya kung ano kaya ang magiging ekspresyon ng dalaga kapag nakita nito si Brian. Siyempre, hindi alintana ni Terence iyon. Kung mali man ang pagkakaintindi ni Cynthia sa kanya, hayaan na natin. Hindi naman siya nito maaapektuhan. Sa pinakamatagal, makakatakas siya sa babaeng may dalawang mukha na ito bago bumalik si Brian. Umaasa siyang hindi sila makakasalubong ng anumang mahiwagang halimaw na kadiliman, lalo na ang leon na kumakain ng anino ng Diyos. Kung hindi, ang tanging magagawa niya ay ang magdasal para sa kanyang sarili. Umiling si Terence. Wala siya sa mood na mag-alala tungkol kay Cynthia ngayon. Kahit na makasalubong niya ang leon na kumakain ng anino ng Diyos, ang tanging magagawa niya ay ang tumakbo para sa kanyang buhay. Hindi nagtagal at narating ni Terence ang tuktok ng batis. Mayroon pa ring patong ng mga bato sa itaas, at wala ng labasan. Matapos gamitin ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar, pinalad si Terence na matuklasan na ang patong ng batong ito ay hindi masyadong makapal. Gamit ang kanyang lakas, dapat ay kaya niyang basagin ang bato at umalis. May isang tunnel sa ibabaw ng bato, ngunit hindi niya alam kung iyon nga iyon. Nang walang kalokohan sina Cynthia at ang iba pa, dahan-daang binabasag ni Terence ang mga bato. Hindi nagtagal at nabasag niya ang patong ng bato, na nagbunyag ng isang butas na sapat ang laki para madaanan ng mga tao. Pagkatapos ay madali siyang nakaakyat palabas. Nako, sa wakas ay nakalabas na ako sa tubig. Senior Ghost, hahayaan na lang natin ang anino na leon na kumakain ng Diyos. Walang maaaring mangyari dito, di ba? Huminga ng malalim si Terence, ngunit kasabay nito, nag-aalala rin siya. Dahil sa kakayahan ng leong kumakain ng Diyos na madilim na anino, kung hahayaan itong makabawi sa tugatog nitong estado, hindi maraming tao sa mistiko na dibisyon ang makakatapat nito. Tutal, si Terence naman ang naglabas nito, kaya kailangan niyang panagutan ang sarili. Mahirap sabihin. Mukhang marami sa mga kulungang iyon sa lugar na ito. Isa na rito ang lion na kumakain ng anino ng Diyos, at gayon din ang black-winged three-tailed fox. Kung ang mga nilalang na ito ay makakabawi ng kanilang lakas at makakatakas, magiging isang sakuna ito. Medyo mabigat ang tono ng nakakatakot na bagay, at medyo nag-aalala rin ito. Kung muling lilito ang matagal nang nawawalang Darkness Demon Beast Clan sa Skyclass Island, hindi lang ang Mystic Classy region ang maaapektuhan nito, kundi pati na rin ang buong Skyclass Island. Gayunpaman, masyadong maaga pa para mag-alala tungkol dito. Bukod dito, hindi pa tiyak kung mahahanap ng mga dark magical beast na ito ang teleportation formation. Sa halip na mag-alala tungkol dito, mas mabuting isipin niya kung paano makakalabas. Pumili si Terence ng direksyon ng hindi inaasahan at ginamit ang kanyang mga maliliit na hakbang na parang paro-paro para bumilis. Sa isang iglap, nalakbay niya ang isang malayong distansya. Matapos gumuho ang kinaroroonan ng leon na kumakain ng anino, tila mayroong sunod-sunod na reaksyon. May mga palatandaan ng pagguho kahit saan. Kung may iba pang mga mahiwagang hayop ng kadiliman na nakakulong dito, mayroong 80% na posibilidad na nakatakas sila sa kanilang mga kulungan. Lumawak ang pandaman ng espiritu ng multo habang tumatakbo si Terence, at nakakita ito ng maraming senyales ng pagbagsak. Senior Ghost, bakit sa tingin mo hindi ako hinabol ng lion na kumakain ng anino? Hindi kaya sila umalis sa kuweba. Medyo nalito si Terence. Dahil sa lakas at ugali ng leon, hindi dapat ito sumuko sa paghabol sa kanya. Pero ang totoo ay sandali lang naglaban sina Terence at ang three-tailed fox, at pagkatapos noon, nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kay Cynthia at iba pa. Kung gusto siyang patayin ng lion na kumakain ng anino ng Diyos, naabutan na sana nito ngayon. Hindi posible. Huwag kang masyadong mag-isip. Marahil, nasaktan mo siya ng husto, kaya wala siyang lakas para habulin ka. Gumawa ng hindi inaasahang hula ang malademonyo, pero hindi nito alam na halos totoo pala iyon. Hindi ito sineryoso ni Terence at nagkibit balikat lamang habang patuloy sa pagtakbo. Mabilis na lumawak ang lagusan, at lumitaw ang isang sangandaan sa kalsada. Ang mga paghihigpit sa espiritual na pandama ay umiiral pa rin dito, at imposibleng malaman kung saan patungo ang mga sangandaan, kaya isa lamang ang maaari niyang piliin at subukan ang kanyang swerte.
Hindi tumigil si Terence, at nang hindi hinihingi ang opinyon ng multo, sumugod siya sa kaliwang lagusan. Wala namang tiyak na destinasyon, kaya hindi mahalaga kung saang ruta sila dadaan. Maya-maya pa, nakarating si Terence sa isa pang sangandaan ng kalsada, na nahahati pa rin sa kaliwa at kanang daan. Nagpatuloy sa paglalakad si Terence pakaliwa, ngunit may napansin siya habang dumadaan. Kung isa itong maze, kahit papaano ay makukumpirma nila kung dumaan na silang muli rito. Pagkatapos ng 7 o 8 sanga, tumigil si Terence, walang imek. Nakita niya ang markang iniwan niya. Isa talaga itong maze. Senior Ghost, marunong ka bang maglakad sa loob ng maze? Kumunat ang noo ni Terence, wala siyang planong maglakad-lakad. Siyempre naman. Kung hindi kaliwa, tama. Kung hindi gumana ang kaliwa, tama. Tumawa ng masama ang kakilakilabot na bagay at nagsimulang magsalita ng walang katuturan. Kumaibot ang mga labi ni Terence nang mag-iwan siya ng isa pang baka sa likuran niya at nagsimulang tumakbo papunta sa kanan. Pagkatapos ng 7 o 8 pagliko pa kanan, huminto ulit si Terence, nakabalik na siya sa kanyang orihinal na pwesto, at ang 2 marka ay nasa harap niya mismo. Kung hindi gumana ang pagliko ng pakanan, ibig bang sabihin noon ay kailangan lumiko ang isa sa kaliwa at ang isa naman sa kanan. Hindi rin nakapagsalita ang parang multo. Medyo kakaiba ang labirintong ito. Bumantong hininga si Terence habang nakatayo sa sangandaan, hindi gumagalaw. Nakatitig siya sa 2 marka. Siya mismo ang gumawa ng mga marka, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ngunit tiningnan ito ni Terence na parang hindi niya ito nakita noon. Hoy, anong problema? Hindi ka na ba tutuloy sa pagtakbo? Hindi maintindihan ng Molditang yun kung ano ang tinitingnan ni Terence, siya mismo ang gumuhit ng 2 markang iyon, kaya paano niya makikitang may bulaklak sa mga ito. Iniisip ko na kahit saang direksyon ako pumunta, mali pa rin ang desisyon ko. Ngumiti si Terence at itinaas ang kanyang kamao. Dahil mali ang pagliko pakaliwa o pakanan, nasa gitna ba ang tama? Kasabay ng isang suntok, kumislap ang kidlat, at isang hugis dragon na 5 kulay na hangering pumatay ng 5 elemento ang umugaw, malakas na binomba ang bato sa pagitan ng 2 marka. Sinuri na nina Terence at ng multo ang lugar na ito gamit ang kanilang spirit sense dati, dapat ay normal na patong-patong lang ito ng mga bato. Hindi nila alam kung gaano ito kakapal, pero hindi ito isang bagay na kayang basagin gamit ang isang kamao. Gayunpaman, nang ang hugis dragon na layuning pumatay ng 5 elemento ay tumama sa patong ng bato gamit ang marahas na arko ng kidlat, madali itong tumago sa patong ng bato. Pagkatapos, ang buong espasyo ay nabasag na parang salamin, at ang sangandaan ay tuluyang naglaho. Sa huli, isang tuwid na daanan na lamang ang natira. Ilusyon ba ito? Sa wakas ay naintindihan din ito ng multo at natulala. Kahit siya ay hindi namalayan kung kailan siya nahulog sa isang ilusyon, o kung siya ba ay nasa isang ilusyon na sa lahat ng panahon. Tila imposible iyon. 6,638. Isang ang ilusyon iyon. Bahagyang ngumiti si Terence. Nagtataka lang siya. Kung isa talaga itong maze, hindi dapat ito ganito kaliit. 7 o 8 interseksyon pabalik sa panimulang punto. Sa ganitong distansya, gaano man kaliit ang kanyang pandama sa espiritu, dapat ay matunten niya ito. Tutal, kung gusto niyang umikot dito, kailangan niyang bumuo ng bilog na magpapaikli sa distansya ng cross-section detection. Kaya, maliban sa isang ilusyon, maaari lamang itong maging isang ilusyon. Dahil wala ng mga sanggang daan, naging simple na lang ang iba pa. Nagpatuloy si Terence sa pagsulong at di nagtagal ay nakarating sa isang pamilyar na lugar na mabatong lugar. Kung titingnan ng ayos, ito ay eksaktong kapareho ng lugar kung saan nakakulong ang layon na kumakain ng anino. Gayunpaman, tila mas maliit ng kaunti ang lugar na ito kaysa sa dating espasyong Rocky. Mas maliit din ang mga metal na rehas sa hola. Dahan-dahang lumapit si Terence at sinuyod ang paligid, mayroon ngang isang dark demon beast na nakakulong sa loob. Maliit at napakaganda nito, at mukhang pusa, pero napakaganda. Ang pinaka-nakapukaw sa atensyon ni Terence ay ang 2 mata ng halimaw, na nagniningning. Ilusyonaryong pasang demonyo sa gabi.
Medyo nagulat at medyo naliwanagan ang kakilakilabot na bagay. Ilusyonaryong pas ang demonyo sa gabi. Isa ba itong mahiwagang halimaw sa kadiliman na kayang lumikha ng mga ilusyon? Natigilan sandali si Terence bago niya naintindihan. Ang sangandaan ng kalsada na dulot ng ilusyon kanina ay malamang gawa ng maliit na bagay na ito. Gayunpaman, sa pinakamatagal na panahon, ilang ikot lang ang mapapatakbo nito sa mga tao, kaya walang panganib. Ang tanging magandang balita ay sina Terence at ang multo ay nahulog sa isang ilusyon. Kahanga-hanga ito. Sa isang labanan, isa itong nakamamatay na sandata para mapunta ang mga tao sa isang ilusyon na walang tunog. Tama iyan, pero huwag mong maliitin. Mahina ang huni ng sumpa, na para bang nararamdaman ang paghamak ni Terence. Sa tingin mo ba ay hindi banta ang ilusyon kanina, di ba? Hindi ba? Tanong ni Terence. Kung mas perpekto lang sana ang ilusyon, hindi na sana siya babalik sa lugar kung saan niya ginawa ang marka, at mabubure sana ang marka, kaya't patuloy na tatakbo si Terence. Siyempre hindi. Ang isang Phantom Knight Demonic Cat na nasa tugatog nito ay maaaring hindi malakas, ngunit ang kakayahan nitong lumikha ng mga ilusyon ay talagang nakakatakot. Pinahina ng holang ito ang kakayahan ng Phantom Knight Demonic Cat. Masasabi kong may katiyakan na ang mga ilusyong naranasan mo ay wala kahit 10% bahagi ng kapangyarihan nito. Hinahamak ng malademonyo ang mga salita ni Terence, at ang mga salita nito ay puno ng papuri para sa ilusyonaryong malademonyo na pas ang panggabi. Nagulat si Terence. Hindi naman ganoon kalakas ang ilusyon, pero isa itong mahinang demonyong pas ang Phantom Knight. Kung nasa tugatog na ito, makakatakas kaya siya. Sa totoo lang, mapalad ka na nakakilala ng pasang ganito kalupit sa oras na ito. Patayin muna natin ang pasang ito at saka natin gamitin ang teleportation array dito para umalis. Umorder ang kakilakilabot na bagay. Nahila sina Terence at ang molditang iyon sa isang ilusyon noong hindi sila nagbabantay, pero ngayong nagbabantay na sila, hindi ganoon kadaling hilahin ang dalawang malalakas na espiritu na ito sa isang ilusyon. Tumango si Terence at natagpuan ang control formation sa labas ng mga metal bar. Habang tumataas ang mga metal bar, biglang nanlaki ang mga mata ng demonyong pas ang Black Phantom Knight. Ang mga pupil nito ay parang dalawang itim na vortex, mabilis na umiikot. Isang di nakikitang alon ang bumalot kay Terence, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito. Itinago niya talaga ang lakas niya. Ang dating ilusyon ay para lang ipakita ang kahinaan niya sa kalaban. Tumawa ng malakas si Terence. Ang ilusyonaryong kaharian ng ilusyonaryong pas ang demonyo sa gabi ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi pa rin ito maapektuhan si Terence, na nakabantay. Nakiisa na siya sa kamalayan ng demonyong bagay na iyon. Matapos magsanib ang kanilang kamalayan, kahit na bumalik sa tugatog nito ang pantasyang demonyong pusa sa gabi, hindi pa rin ito madaling matatamaan, lalo na ngayon. Hindi nakakapagtaka na sinasadya mo akong mag-iwan ng marka sa sangandaan ngayon lang. Gusto mo bang malaman ko kung may mali at pagkatapos ay hanapin ko ang lugar na ito? Napakalawak ng plano mo. Bulong ni Terence sa sarili at umiling. 3 spirit vortex ang nakapalibot sa ilusyonaryong Night Demonic Cat at sinira ang ilusyonaryong atake nito. Sa huli, ang mga ilusyon ay isang uri ng teknik sa pandaman ng espiritu, at ang vortex ng pandaman ng espiritu ni Terence ay nakakagulat na epektibo. Tumili ang ilusyonaryong pas ang demonyo sa gabi. Gumamit nga ito ng ilang mga panlilinlang para akitin si Terence. Kahit hindi gamitin ni Terence ang ilusyon, nandito pa rin siya, ngunit ang paggamit nito ay magpapaisip kay Terence na kalokohan ang mga kakayahan ng ilusyonaryong pas ang demonyo sa gabi. Nang makita ni Terence ang nanghihinang pas ang demonyong ilusyonaryo sa gabi sa hola, natural na bababa ang kanyang bantay sa pinakamababang punto, at ang pas ang demonyong ilusyonaryo ay magkukunwering mahina para manhid ang pandaman ni Terence. Kapag nabuksan ang hola, ang ilusyonaryong malademonyo sa gabing pusa ay biglang saysubog na may lakas na hindi bababa sa 10 beses kaysa sa orihinal nitong lakas, sapat na para lubos na malito si Terence. Sa oras na iyon, gusto man nitong pakainin si Terence o tumakas mula sa hola, lahat ng ito ay nasa ilalim ng kontrol ng demonyong pas ang The Phantom Knight.
Sa kasamaang palad, hindi nito inakala na masyadong malakas ang espiritu ni Terence at ng demonyong nilalang. Hindi lamang sila natatakot sa mga ilusyon ng ilusyonaryong ang demonyo sa gabi, kundi madali rin silang nalabanan. Ang mahiwagang halimaw na ito ng kadiliman ay talagang mahina. Kasing dali lang ito ng pag-ihip ng alikabok para labanan ito. Bahagyang ngumiti si Terence at ginamit ang kamay na nakahawak sa kaluluwa upang pigilan ang espiritu ng ilusyonaryong malademonyo na ang panggabi bago itinago ang katawan nito. Tara na. May porma sayon din ng teleportasyon dito. Bilasan na natin at umalis. Hinikayat ng malamulto si Terence na huminto habang nasa unahan siya at umalis sa lugar na ito. Hindi ka ba magpapatuloy sa paghahanap ng ibang mga hola? Dapat ay mayroon pa ring mga dark magical beast dito, di ba? Pakiramdam ni Terence ay hindi pa sapat iyon, tumatakas pa rin sila, kaya hindi naman masamang manatili rito. Huwag kang masyadong sakam. Kahit na may iba pang mga hola, mas mabuting huwag mo silang hawakan. Paano magiging ordinaryong tao ang isang taong kayang manghuli ng napakaraming darkness magical beast? Ikinulong niya ang darkness magical beast dito, at kapaki-pakinabang pa rin iyon. Kung padalos-dalos mong ilalabas ang iyong kaluluwa para manghuli ng darkness magical beast, kapag dumating na ang ekspertong iyon, malamang na makulong ka na. Nagbabala ang kakilakilabot na bagay ng may malamig na ngiti. Sige, tara na. Nanindig ang balahibo ni Terence, kung mayroon talagang ganoong practitioner, siya na talaga ang susunod na target ng misyon. Biglang naisip ni Terence si Cynthia nang buksan niya ang portal. Hindi niya alam kung makakatakas ang maliit na loli na may dalawang mukha. Kung hindi man lang kayang hawakan ng tatlo ang isang Blackwing three-tailed fox, malamang patay na sila kung makakasalubong nila ang ibang mga dark beast. Brian, hindi naman sa ayaw kong tulungan ang ate mo. Ang ate mo ang umiiyak at sumisigaw para patayin ako, kaya hindi mo ako masisisi dito. Kumunat ang noo ni Terence habang bumubulong sa sarili bago pumasok sa teleportation formation. Kumislap ang liwanag, at lumabo ang porma sayon ng teleportasyon. Naglaho si Terence sa dilim. 6,639. Medyo mahaba ang teleportasyon sa pagkakataong ito, at tila malayo ang distansya. Medyo nahihilo si Terence bago siya lumitaw sa isang malawak na kagubatan. Nag-teleport ba siya palabas ng Mystic Classy area? Ang tagal naman talaga. Bulong ni Terence habang umiiling. Maganda sana kung maibabalik ito sa isang lugar malapit sa Feyang College. Kung hindi niya malalaman kung saan ito napunta at kakailanganin niyang ilipat ito sa ibang lugar. Tinanggal ni Terence ang porma sayon at bumaantong hininga. Sapat na ang layo, at nasa labas na sila ng bulubundukin ng Wuswang College. Hindi na gaanong kapaki-pakinabang ang simpleng pormasyong ito, maliban na lang kung babalik si Terence sa kabundukan ng Wuswang College balang araw. Kung alam lang niya ng mas maaga, hihingi sana siya ng anting-anting sa pagpoposisyon sa maliit na loli na may itim na tiyan. Dapat ay mas detalyado ang anting-anting sa pagpoposisyon ng pamilya Wang. Pakiramdam ni Terence ay nagkamali siya ng kalkulasyon, lumingon siya para tingnan ang kanyang paligid. Bagamat ito ay ilang, may mga hanay ng pagtatago at pagkalito na nakalagay sa paligid ng hanay ng mga teleportasyon. Kapag dumaan ang mga ordinaryong tao rito, hindi nila matutuklasan ang pagkakaroon ng hanay ng mga teleportasyon, at ang hanay ng mga pagkalito ay automatikong magpapaiwas sa mga tao sa hanay ng mga teleportasyon. Napakahusay talaga ng pormasyong ito. Walang mag-aakala na mayroong porma sayon ng teleportasyon na nakatago sa ganito kalawak na espasyo. Pumuri si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang taong nagtayo ng porma sayon ay hindi lamang mahusay, sila ay napakametikuloso rin. One way lang ang teleportation array na ito. Mula rito, hindi na tayo makakabalik sa dating kinaroroonan natin. Ang atensyon ng sampaang bagay ay nakatuon ng lubusan sa porma sayon ng teleportasyon. Wala itong makialam sa anumang pagtatago o nakalilitong mga porma sayon. Terence, umilo na naman ang teleportation array. May lalabas. Naakit si Terence sa mga salita ng multo at lumingon upang tingnan ang porma sayon ng teleportasyon, sakto sa oras na makita niya ang liwanag.
Maaaring ang grupo ni Cynthia na binubuo ng tatlo o ang mga maitim na halimaw ang lumabas mula sa pormasayo ng teleportasyon. Nakaalerto si Terence. Gayunpaman, mas gusto ni Terence na makita si Cynthia. Kahit gaano pa niya ito kagustong patayin, gusto pa rin niya itong maging ligtas. Nawala ang liwanag, at tatlong tao ang lumitaw, si Cynthia at ang kanyang grupo, gaya ng inaasahan. Nakahinga ng maluwag si Terence. Nandito talaga ako para manghiram ng anting-anting para sa pagpoposisyon mula sa maliit na loli na ito na may dalawang mukha. Umiling si Terence, iniisip na malamang ay kumalma na ang dalaga. Marahil ay maaayos ang hindi pagkakaunawaan kung ipapaliwanag niya ito sa kanya. Bastos. Kaya nandito ka na, tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Hindi niya inaasahan na magre-react si Cynthia na parang kakakain lang ng pulbere nang makita niya si Terence. Kinuha niya ang kanyang attack formation at pinaga niya ito. Cynthia, maaari mo bang pakinggan ang paliwanag ko? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, matalino naman ang babae, bakit ba ang tigas ng ulo niya? Bago pa matapos ni Terence ang kanyang sasabihin, sunod-sunod na pag-atake ang dumating sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang pagtakas mula sa kidlat, baka natama na siya. Sanay na sina Mochen at Horen sa biglaang pag-aalsa ni Cynthia, kaya sinundan nila siya. Tutal, sila ay dalawang henyong estudyante na kayang hatiin ang mga bundok sa isang iglap lang. Maaaring nagmukha silang mahina noong umalis sila sa tubig, ngunit binigyan pa rin sila ni Terence ng kaunting pressure nang bumalik sila sa ibabaw. Kumislap ang teknik ni Terence para makatakas sa kidlat, at galit na galit siya. Hindi man lang siya hinayaang magsalita ni Cynthia na ito. Kaya nagpa siya si Terence na bugbugin muna siya, at naniniwala siyang maiintindihan siya ni Brian. Ano pa bang masasabi mo? Niloloko mo pa rin ba ang mga bata gamit ang mga mabubulaklak mong salita? Hindi ako magpapaloko. Punong-puno ng galit ang mukha ni Cynthia habang patuloy niyang inaatake si Terence gamit ang kanyang mga anting-anting. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Hindi man lang siya makapagsalita, kaya paano niya nagagawang gumamit ng mga mabubulaklak na salita. Kahit na ang pambubuli kay Cynthia ay medyo parang pambubuli sa isang bata, ang ganitong klaseng batang ito ay kailangang turuan ng magandang leksyon kung hindi ay magiging pabigat siya sa kanyang kapatid sa hinaharap. Akmang kikilos na sana si Terence nang muling umilo ang pormasayo ng teleportasyon. Nandito na sina Cynthia at ang dalawa pa. May iba pa bang darating? Malamang isa itong mahiwagang halimaw ng kadiliman. Ang mga ayaw mamatay, gumalaw na. Sigaw ni Terence, hindi pinansin sina Cynthia at ang magkapatid na yun nang bigla siyang makarating sa teleportation formation. Hindi nila alam kung ano ang kalalabasan, pero kung isa itong layon na kumakain ng anino ng Diyos o isang bagay na may katulad na lakas, kahit si Terence ay patay na, lalo na si Cynthia at ang iba pa. Maaaring makatakas si Terence gamit ang kanyang pagtakas gamit ang kidlat, ngunit paano naman si Cynthia at ang iba pa? Kaya ang unang naisip ni Terence ay sirain ang teleportation formation at patayin ang mga Dark Demon Beast sa tunnel. Kahit hindi nila mapigilan ang teleportasyon sa pagkakataong ito, kailangan nilang pigilan ang susunod. Sino ang makakaalam kung gaano karaming Dark Magical Beast ang darating? Kung may mamamatay, ikaw ang unang mamamatay. Hindi siya pinaniwalaan ni Cynthia habang sinusundan niya si Terence papunta sa teleportation formation. Sinundan ng magkapatid na yun ang pangunguna ni Cynthia at humarap upang atakihin si Terence. Muntik nang mamatay si Terence sa galit, bakit pa nila siya pinipigilan sa ganitong oras? Kung hindi lang dahil kay Terence na iligtas sila, nakatakas na sana siya. Ang tatlong batang ito ay nararapat mamatay sa bibig ng mga madilim na demonyong halimaw. Nakaiwas lang si Terence habang inaatake ang pormasayon, pero tumama rin ang mga atake ng tatlo sa pormasayon. Ang ikinagulat ni Terence ay ang katotohanang ang teleportation formation ay nagpagana ng isang depensibong harang habang nagte-teleport. Hindi nagawang basagin ni Terence at Cynthia ang formation. Bulag ba kayong lahat? Malapit nang lumabas ang Dark Demon Beast, hindi ba kayo nakakakita? Kung gusto nyo talagang mamatay, tutulungan ko muna kayo.
Umungol si Terence habang nagpakawala ng isang arko ng kidlat na lumapag sa harap ng tatlo. Sino ang tinatakot mo? Kahit lumabas pa ang Dark Demon Beast, ikaw pa rin ang unang papatayin nito. Hindi ito pinahalagahan ni Cynthia. Kumuha siya ng bagong anting-anting at nagpatuloy sa pag-atake kay Terence. Galit na galit si Terence, may kapatid na ganoon si Brian, kaya hindi nakakapagtaka na tumakas siya sa bahay papunta sa Pulaka. Siyempre, biro lang iyon. Sa sandaling iyon, namatay ang liwanag mula sa pormasayon ng teleportasyon, at isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Ito ang maitim na anino na leon na kumakain ng Diyos. Sumakit ang ulo ni Terence, ito na ang huling kalaban na gusto niyang makita. Kung ibang Dark Demon Beast lang iyon, maaaring samantalahin ni Terence ang sandaling nasa gulat pa rin sila at gamitin ang kanyang kamay para pabagsakin sila. Pero hindi takot ang leon sa mga atake ng malay, at wala ring magawa si Terence. Gayunpaman, ang iniisip ni Terence ay wala kung paano haharapin ang leon. Ang iniisip niya ay kung paano sisirain ang pormasayon ng teleportasyon. Dahil ang trio at ang Shadow God Devouring Lion ang huwaran, halos sigurado si Terence na kahit anong pormasayon ang gamitin niya, dito siya mapupunta. Dahil ganoon nga, tuluyan niyang sisirain ang labasan, at ang mga natitirang Darkness Magical Beast ay kailangang magtago doon. 6,640. Terence, nakikita mo ba ang node na ito? Pagkatapos mo itong sirain, maaari mo nang putulin ang operasyon ng teleportation formation, at ang teleportation formation ay mawawala ng silbi. Hindi na sayang ang pananaliksik ng sumpaman sa panahong ito. Hindi nagtagal ay natuklasan nito ang problema. Mas madali ang pagsira kaysa sa pagtatayo. Maaaring hindi kayang magtayo ng ganito kalayuan ang sampaang nilalang na iyon, pero hindi naman mahirap itong sirain agad. Itinaas ni Terence ang kanyang daliri matapos matanggap ang tagubilin, at isang makapal na kidlat ang tumama sa node. Ang buong pormasayon ay nagliwanag sandali bago tuluyang nagdilim, tulad ng isang normal na bato sa tabi ng kalsada. Matapos sirain ang teleportation formation, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Terence. Humarap siya para harapin ang Shadow God Devouring Lion, ngunit hindi niya inakalang aatake pa rin siya ng 3 bitag sa likuran niya. Anong klaseng mga hanggal sila? Hindi nyo ba nakikita ang anino ng liyong lumalamon ng Diyos na lumalabas mula sa hanay ng mga teleportasyon? Bulag ba kayong lahat? Sa sumunod na sandali, biglang bumukas ang bibig ng layon na kumakain ng anino at umungal. Isang di nakikitang shockwave ang kumalat sa buong lugar. Natulala sina Cynthia at ang dalawa pa. Kahit na protektado sila ng mga pangdepensang anting-anting, natangay pa rin sila. Mabuti na lang at hindi sila nasugatan. Gayunpaman, ang mga talisman na pandepensa ng magkapatid na yon ay medyo mababa ang antas at tuluyan ng nabasag. Wala silang oras para muling gamitin ang mga talisman. Ginamit ni Terence ang bilis ng kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat upang maiwasan ang shockwave, ngunit hindi na niya iniisip kung paano haharapin ang leon. Iniisip niya kung paano maiiwasan ang pagkamatay. Matapos umungal ang madilim na anino ng leon na kumakain ng Diyos, agad itong naging anino at nagsimulang gumalaw sa lupa, na para bang nakabawi na ito ng lakas. Kayong tatlo, umalis na kayo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at isang arko ng kidlat, kasama ang nagngangalit na apoy na bagwa palm, kasama ang suporta ng nagyayelong apoy, ay lumapag sa madilim na anino ng leon na lumalamon ng Diyos. Kasabay nito, sinigawan niya ang tatlo na umalis. Gumana man ito o hindi, ang tanging magagawa ni Terence ay pabagalin ang galaw ng leon, para mabigyan ng pagkakataon si Cynthia na makatakas. Nagulat si Cynthia. Gusto niyang atakihin si Terence, ngunit nang makitang napigilan nito ang leon, hindi niya ginawa. Ha! Ang apoy ni Terence. Hindi ito mas mahina kaysa sa espiritong apoy ng mundo. Kumislap sa gulat ang malalaking mata ni Cynthia. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Terence ng ganito kalakas na apoy. Bagamat hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa anino ng leon na lumalamon ng Diyos, tiyak na ang apoy ay nakahadlang sa leon hanggang sa isang antas. Maaari kayang inagaw din ang apoy na ito mula sa mga kamay ng kapatid ko.
Iyon nga ang dapat mangyari, ito ay isang bagay na tanging isang anting-anting lang ang mayroon. Si Terence ay isang normal na practitioner lamang, bakit niya kakailanganin ng espiritual na apoy? Sus Mariosep. Nagngalit ang mga ngipin ni Cynthia at gusto niya itong kainin ng buhay. May sarili ng apoy si Brian dati, ngunit hindi ito malakas. Bilang direktang ina po ng pamilyang Wang, kinailangan niyang makahanap ng mas malakas na apoy, kaya naman ganoon ang kanyang layunin noong siya ay naglakbay. Nakita ni Cynthia ang nagyayelong apoy ni Terence at agad niyang naisip si Brian. Naramdaman niyang natagpuan ng kanyang kapatid ang apoy ngunit kinuha ito ni Terence mula sa kanya. Malapit nang lumabas ang butas na ito sa utak niya. Junior sister, dali na. Ang Dark Demon Beast na iyon ay isang layon na kumakain ng anino ng Diyos, at ang lakas nito ay walang kapantay. Kahit na mahina na ito, hindi pa rin natin ito kayang harapin, lalo na ngayong nakabawi na ito. Bilasan natin at lisanin ang lugar na ito habang hinaharangan tayo ni Linford. Huli na ang lahat. Hinawakan ni Mochen si Cynthia at balisang sinubukang hikayatin ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit ni Cynthia kay Terence. Sa ganitong pagkakataon, kahit hindi niya tulungan si Terence na harapin ang leon, dapat ay tumakbo na lang siya. Umalis na kayo, siguradong papatayin ko ang lalaking ito. Naghagi si Cynthia ng isang teleportation talisman kay Mochen at muling inatake si Terence. Sandaling natigilan si Mochen. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Cynthia at dahil doon ay nabaliw siya at wala na siyang pakialam sa buhay niya. Tinutulungan ng isang mahiwagang halimaw na makitungo sa isang tao. Kapag lumabas ito, gaano man karami ang dahilan mo, magiging target ka ng lahat, at aatakihin ka ng lahat. Ang Dark Demon Beast ay hindi lamang mortal na kaaway ng mga human cultivator ng Skyclass Island. Ito rin ang mortal na kaaway ng mga Spirit Beast at Sea Beast. Kapag lumitaw ito, kahit ang magkasalungat na tao, Spirit Beast, at Sea Beast ay magkakasundo na pansamantalang titigil sa pakikipaglaban at magsasanib puwersa upang harapin ito. Junior sister. Baliw ka. Hinailan ni Mochen pabalik si Cynthia. Kung talagang mamatay si Terence, ang layon na kumakain ng anino ay walang pag-aalinlangang ibabelang ang atensyon nito sa kanila. Hindi ba't mamamatay din sila rito? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nagpumigla si Cynthia gamit ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi siya makawala mula sa pagkakahawak ni Mochen. Tutal, mas mataas ang lakas ni Mochen, at si Cynthia ay isang eksperto sa mga pormasayon. Huwag mo nang alalahanin si Linford, ang pamatay kanya na yan. Hindi nga natin alam kung makakatakas pa siya ng buhay. Bilasan natin at umalis. Kung hindi siya mamamatay, hahanap tayo ng isa pang pagkakataon para patayin siya. Napagdesisyonan na ni Mochen na kung magpapatuloy si Cynthia sa pagiging masuwain, kakailanganin niyang gumamit ng mapilit na mga hakbang. Sumugod din si Horen at hinawakan ang kabilang braso ni Cynthia. Sinigawan niya si Mochen, "Tara na." May dituwirang pagkakaintindihan ang magkapatid. Sabay nilang ginamit ang kanilang lakas at sumugod palabas ng hanay ng mga sundalo kasama si Cynthia. Bahagyang may bahid ng inis ang sumilay sa mukha ni Cynthia, ngunit tumigil siya sa pagpupumiglas. Sa oras na ito, nang muli nilang tiningnan ang hanay, wala na silang makitang anuman. Sa harap nila ay naging isang bakanteng ilang, walang anumang abnormalidad. Kung hindi lang dahil sa katotohanang hindi humuupa ang tibok ng kanilang mga puso, malamang ay pinaghihinalaan pa nila na panaginip lamang ito. Hindi na naglakas loob si Mochen na magtagal pa at agad na ginamit ang talisman sa teleportasyon na nasa kanyang kamay. Mabuti na lang at hindi na nagloko si Cynthia sa pagkakataong ito, at ang liwanag ng teleportasyon ay kumislap ng maayos, binalot silang tatlo at mabilis na umalis. Bastos, papatayin talaga kita. Mabuti pa't hindi ka mamatay dito ng ganito kaga. Umalingaw-ngaw pa rin sa hangin ang boses ni Cynthia, ngunit wala na siya kahit saan. Wala siyang pakialam kung marinig siya ni Terence o hindi. Sa kabilang banda, walang oras si Terence para pakialaman kung pinagbabantaan ba siya ni Cynthia o hindi, sa wakas ay nawala na ang tatlong pasanin, at mas nakaramdam siya ng ginhawa. Nakipaglaban na siya minsan sa layon na kumakain ng anino ng Diyos, at medyo kumalma na siya sa pagkakataong ito.
Wala siyang magawa rito, ngunit wala ring magawa sa kanya ang kabilang panig. Siyempre, hindi alam ni Terence na ito ay dahil sa malubhang pinsala ng leon at hindi pa nakakabawi. Bilang resulta, kahit mukhang malakas na ito ngayon, hindi na ito kasing lakas ng dati. Dahil sa talento ng leon sa pagkalamo ng Diyos kaya hindi gumana ang pandaman ni Terence sa espiritu. Kung hindi, makakahanap siya ng mga pahiwatig. Tao, ayokong makipaglaban hanggang kamatayan kasama ka rito. Paano kung tumigil na tayo rito? Dapat mong maramdaman na lalo lang akong lalakas ng lalakas kung magpapatuloy tayo sa paglaban. Ang leon na kumakain ng anino at Diyos ay mapait din. Nakatakas ito ng may matinding kahirapan, at ngayon ay kailangan itong harapin muli ang kanyang kaaway. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.